Good morning mga kapigmate. So ito na yung ating mga 2.5 days na piglet. So anong nasa kulungan natin mga kapigmate? Tubig, feeds. So ayan. So tatanggalin na natin yung sabi nila kasi pinaglalaroan na nila, hindi na nila tinutulugan. So ayan. So mapapansin nyo dito sa kulungan natin mga kapigmate, wala tayong brooding light dito. So hindi na ako naglalagay ng brooding light mga kapigmate. So ang sa ganito, sa medyo katagalan na rin ng pag-aalaga natin mga kapigmate, may mga bagay na dapat na nasa babuyan o nasa kagaya nito mga nanganak na inahin, na minsan na pwede na rin na kahit na wala, basta't alam lang natin yung kung ano yung masama sa mga piglet. So hindi na ako naglalagay ng brooding light dito mga kapigmate. So tag-ulan pa ngayon. So ito 2.5 days na piglet to mga kapigmate ha. So ang breed nga pala dito mga kapigmate, kasi ang breed nitong ginamit natin ay junior born na landrace mga kapigmate. Ang ginamit natin board dito. So ang gustong ko sanang kunin na semen para dito sa inahin natin ay durok din para mas tumas pa yung pagkadurok ng mga anak niya. Ang problema, yung durok sa kinuha na natin ng semen ay tatay niya. Tatay nitong ating si Harley. Kaya hindi po yun ang kinuha ko. Kumuha na lang ako ng ibang lahi. So ang nakuha natin ay junior born na landrace. So ayan na. So ito sila. Ayan, 2.5 days. So ito, medyo basa kasi may infection pa yung inahin natin. So 3 days after mga anak. Kulang-kulang 3 days after mga anak. So may infection pa. Pero napag-inject na po tayo dito ng antibiotic. So ang in-inject natin sa inahin na antibiotic ay Bacterid. Yan. Sa Bacterid mga kapigmate, medyo matapang yung Bacterid mga kapigmate. Sa 1 ml 20 kilo ng baboy. So sa hindi siya kasing dami ng ibang antibiotic. So first time ko makagamit ng Bacterid mga kapigmate. So yung palang kaibahan ng Bacterid. Kaya pala sinabi ng iba na pinakamaganda raw na antibiotic Bacterid. Yung pala kasi sa ibang antibiotic na nagagamit ko mga kapigmate ay kagaya ng Terramycin LA, sa 1 ml nun dapat katumbas sa 10 kilo body weight ng baboy. Sa Bacterid naman 1 ml 20 kilo body weight ng baboy ang pinagbabasihan. Piglet natin mga kapiglet, sa loob ng 3 days wala tayong nakikitang hindi maganda sa mga piglet natin. So malulusog kasi iniisa-isa ko na yung mga iniisa-isa kong tanggalin mga kapiglet yung mga nilalagay ko sa mga piglet na nung baguhan pa lang ako na alam kong kailangan ng piglet. Kailangan talaga. Kagaya ng brooding light. Tapos yung sa mga ganito, ito dinadahan ko na rin tanggalin to kahit maulan. So dito sa kabila, hindi ko na nilagyan. Yan. So sa brooding light kahit wala, nakikita ko sa mga piglet natin okay. So mapapansin nyo, tag-ulan dito mga kapigmate. Basa pa yung basa pa. Tag-ulan sa panahon ngayon, taglamig. So, sinubukan natin na hindi maglagay ng brooding light. So, okay naman, wala naman naging problema. Basta't alam nyo lang yung mga bawal sa mga piglet. So, alam natin na bawal malamigan yung piglet. So, sa hangin naman, di ko nakikita na, sinubukan ko kung pwede naman sa mga piglet na okay lang naman mahanginan. Yan, so ganyan, kita nyo, malulusog. Malulusog naman sila. No, pero hindi nawawala yung ating talaga dito na ginagawa na natin sa mga piglet natin na paglalagay ng feeds sa day 2. So ito, itong natin ay pre-starter to. Nilagay ko kasi hindi ako nakabili ng booster feeds. So okay lang yan, walang problema yan mga kapigmate. Kahit grower yan, walang problema yan kahit sa mga piglet. Sabi ng iba magtatay daw
sa pagbibigay ko ng feeds dito mga kapigmate, hindi ko pa naranasan magtai yung piglet dahil sa binibigay kong feeds. Depende po yan sa alam nyo. So yan. So ito nga pa ng piglet natin mga kapigmate ay 12 heads. So 12 heads sila. Yan. Ito isa, tulog natin. Baka ito busog na busog. Busog na busog nga, oh. Ano na, siksik na yung kanyang tiyan. Ayan. Ayun. Ito, kumari. Kala ko yung kinakain, dinidilain yung natulo sa inahin na infection. May nana kasi natulo sa inahin mga kapiglet. Kaya ang ginagawa ko, sinecheck ko rin mga piglet. So, ayan na, papadede ng ating si Mama Harley. Ayan. So mga kapigmate, ito baka pinaka 3 days nito mga kapigmate, mag-ano na tayo, magpuputol ng buntot, ngipin, saka iron. Tapos 5 days mag-ano na ako, magkakapon na ako mga kapigmate ng 5 days. Pero hindi ko gusto ko sana isabay yung lahat ng yun, kagaya ng ginagawa ni Engineer Rob Chua, na sa loob ng 5 days sabay-sabay na putol ng ngipin, putol ng buntot, putol na kapon. So sabay-sabay na inject ng iron. Mukhang hindi ko kaya yon. So hindi ko pa nasusubukan, hinay-hinay lang tayo, dahan-dahan lang tayo sa nakikita nating paraan na madali pero hindi pa natin nagagawa. So dahan-dahan susubukan natin lahat kung ano yung maganda para sa mga alaga natin. So sa ngayon, ayan, ito na, napapadede na sila. So uminom pa yung isa. Sabi, bahala kayo dyan. Inom muna ako bago gatas. So ayan. So bagong kain pala. So hindi pa pala ako nakapagpainom sa inahin. Kaya katatapos lang na kasi nila kumain mga kapigmate. Ayan. Hindi ko siya nabigyan ng tubig. Nakakain lang. So ayaw pa magpadede ng inahin natin. Matik na po kasi sa mga piglet mga kapigmate, basta humiga yung inahin, lapit agad sila sa dede. So ayaw pa magpadede ng inahin natin. Wait muna natin. So lahat sila maliliksi mga kapigmate, oh. Walang mahina.